Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mabubuking ni Carlos si Morgana, paano ang nangyari? At si Moira, mapapahiya na naman sa maraming tao. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Galit na galit si Carlos kay Moira. Tumakas siya sa ospital ng mga baliw para makita si Moira. Dahil alam niyang may ginagawang kalokohan ito. Alam niyang nagpapanggap si Moira. Alam ni Carlos na kahit ano kayang gawin ni Moira. Makalusot lang sa mga kasalanan niya. Nabangga nga si Carlos pero nakita niya sina Annalyn at Lindon. Kaya umiwas siya at nakatakas na naman na parang palos. Namukaan pa ni Annalyn si Carlos sa malayo. Sinubukan nilang alamin mismo sa ospital kung nakalabas nga ba si Carlos. Dahil kasabwat ang nurse ng ospital, hindi nila nalaman ang totoo. Umuwi silang bigo. Nasa bahay nga ni Madam Chantal si Moira. Maya-maya ay dumating rin si Lucy para magpaalam at narinig niya na naman si Moira na galit sa kanya. Nagsalita si Moira ng masasama laban kay Lucy at walang utang na loob, kapalit ng paggamit niya sa pangalan at pagkatao ng tunay na Morgana Go. Nagtatalo ang dalawa nang biglang dumating si Carlos, galit na galit kay Moira. Nakipaglaro si Carlos ng tagu-taguan sa tatlo pero kailangan hindi niya mahuhuli. Una niyang nahuli si Madam Chantal. Hinostage niya ito para lumabas si Moira. Unang lumabas si Lucy. Sumunod si Moira. Pinaluhod ni Carlos si Lucy. Gaya-gaya itong si Moira. Pero galit na galit si Carlos. Hindi niya pinapaluhod si Moira. Ang gusto ni Carlos ay umamin si Moira na siya talaga si Moira at nagpapanggap lang siyang si Morgana Go. Takot na takot silang tatlo, lalo na si Moira. Nakikiramdam si Madam Chantal kung aaminin na ba ni Moira. Maya-maya bumulong na si Lucy kay Moira. Umamin ka na Moira, baka lahat tayo dito mamatay dahil sa'yo. Umangal si Moira. Lucy, ano ba? Hindi pwede. Kapag aminin ko sa kanya, baka hindi niya mapigilan sabihin kahit kanino. Sagot ni Lucy, sino maniniwala sa kanya? Di ba nga baliw siya sa paningin ng mga tao? Tayo lang naman nakakaalam na nagbabaliw-baliwan lang siya. Nagulat silang dalawa nang muli na namang sumigaw si Carlos. Ano Moira? Aamin ka na ba? O pepetayin ko itong nanay mo? Nakatingin si Madam Chantal kay Moira. Nakikiramdam. Pero makikita sa mukha niya na gusto niyang pigilan si Moira sa pag-amin. Sumigaw na naman si Carlos. Sa gulat ni Moira, napasigaw siya at umamin. Oo Carlos, oo ako nga si Moira. Tawang-tawa si Carlos. Ayan Moira, sinasabi ko na. Ikaw talaga yan. Nagsalita si Moira. Pero please Carlos, huwag mong ipagsasabi sa iba dahil ayoko na ulit makulong. Pinangangalagaan ko rin si Zoe. Please maawa ka sa anak mo. Nagalit si Carlos. Dinadamay mo na naman si Zoe dito. Nagsalita si Moira. Hindi, ayoko nga siya idamay kaya wala siyang alam sa plano ko. Nalaman lang niya nung minsan gumawa siya ng pekeng aksidente para lumabas ako at tulungan ko siya. Maniwala ka, ayoko idamay si Zoe sa mga plano ko. Pero nalaman niya lang dahil napapariwara na ang buhay niya dahil wala ng ina na gumagabay sa kanya. Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Nagulat si Lucy sa narinig. Anak pala ni Carlos si Zoe. Nahimasmasan si Carlos. Nakita niya rin ang malaking pagkapariwara ni Zoe nung walang inang gumagabay sa kanya. Parang nawala ang galit niya dahil alam niyang si Moira lang ang kakampi ni Zoe. Nagsalita ulit si Moira. Please Carlos, huwag ka nang magalit. Nagawa ko lang yon para kay Zoe. Maniwala ka. Pumayag na si Carlos. O sige, hindi ko ipagsasabi. Pero siguraduhin mong aalagaan at aalalayan mo si Zoe para wala ng lalaking kriminal ang pwedeng makalapit sa kanya. Sumagot si Moira. Oo Carlos, pangako. Aalagaan ko si Zoe. Pakawalan mo na si Mama. Please, at umalis ka na. Sumagot rin si Carlos. Aalis ako, pero siguraduhin mong walang makakaalam na nagpunta ako dito. Kahit kay Zoe, mas mabuti na yung wala siyang alam. Pumayag si Moira. Oo Carlos, sikreto lang natin ito. Maya-maya ay umalis na nga si Carlos. Tumayo na si Lucy at nahimasmasan na si Madam Chantal sa takot. Nagsalita si Lucy. Ang dami mo palang sikreto, Moira. Napakagaling mong umakting.
Nagsalita si Moira. Tumigil ka dyan, Lucy. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maliligtas. Nakasimangot si Lucy. Aba, mas matindi ka pa pala sa akin. Ako, nagtatago lang ako dahil sa mga utang. Pero ikaw, nagtatago ka dahil isa kang kriminal. Makaalis na nga at baka mahawaan pa ako ng kasamaan mo. Nagpaalam na si Lucy kay Madam Chantal dahil pa-abroad na siya kinabukasan. Nakasimangot rin si Moira kay Lucy habang paalis ito. Kinabukasan may event sa Apex, Awareness for Breast Cancer. Magkakaroon ng isang laro ang program para hindi naman maging boring. Ito ay ang dating game. Naglalakad sina Lynette papunta sa elevator nang maabutan nila sina Zoe at Moira na nag-aabang rin dito. Binati naman ni Lynette si Morgana. Sabi ni Moira, bait-baitan. Hello Lynette, balita ko Lynette, sasali ka sa dating game. Sigurado ka ba? Baka mabastos ka doon. Wala ka ba balak na umatras? Sumagot si Lynette. Oo, kasali ako sa dating game. Balita ko, kasali ka rin, di ba? Bakit naman ako aatras? Ikaw ba may plano kang umatras? Pangiti-ngiti si Morgana. Hindi ako aatras. Wala naman akong history ng kalandian. Sumagot si Lynette. Hindi kita maintindihan, Morgana. Bakit naman ako mababastos doon? Wala naman akong ginagawang masama. Sumagot si Moira. Hindi mo ba naisip na baka sabihin pa ng mga tao, naghahanap ka pa ng lalaki? Di ba, naanakan ka na nga? Nagalit si Lynette. Ano Morgana? Ulitin mo yung sinabi mo. Inawat naman siya ni Annalyn. Nay, wag na po, sabi ni Lynette. Pasalamat ka Morgana at narito ang anak ko dahil ayokong makita niya ang pagiging dragon ko. Nakangiti si Morgana. Oops, sorry, na-offend ba kita? Sumagot si Lynette. Hindi Morgana, hindi ako na-offend. Pero gusto kong itama ang sinabi mo. Hindi ako basta inanakan lang. Ang anak ko ay bunga ng pagmamahalan namin ni RJ. Ilang beses ko na rin ipinaliwanag sa lahat na hindi ito dahil sa kalandian. Ngayon, alam mo na at wala na akong dapat pang ipaliwanag sa'yo. Kaya sige na, sa ibang elevator na lang kami pupunta. Umalis na sina Lynette at Annalyn. Nagkatinginan naman sina Morgana at Zoe. Sa ibang ospital naman sa Eastridge, nagpa-check up si Chang Susan. Hinihintay niya ang resulta ng mga laboratory test niya. Malungkot siya habang nananalangin. Diyos ko, alisin niyo po ang takot sa puso ko. Alam ko na hindi niyo po ako pababayaan pero ayoko pa pong mamatay. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay at ayoko pong maiwan ng mga mahal ko lalo na po sina Lynette at ang apo ko. Maya-maya ay dumating na si Lindon para ipakita ang resulta ng mga laboratory test ni Chang Susan. Lola Susan, kamusta po ba? Ano po bang nararamdaman niyo? Sumagot si Chang Susan. Doc Lindon, makirot po kasi itong nasa gilid ng dibdib ko. Nung hipuin ko, may nakapa akong bukol. Natatakot ako, Doc Lindon. Sabi ni Lindon, huwag po kayong matakot. Narito po ako. Lola Susan, ito na po ang mammogram at breast ultrasound ninyo. Sinilip ni Chang Susan. Doc, ipaliwanag mo sa akin ito. Hindi ko naiintindihan. Malungkot man ang mukha ni Doc Lindon ay pinipilit niyang maging malakas para hindi matakot si Chang Susan. May nakita nga pong bukol. Kailangan pong maoperahan pero wag po kayong matakot. Dahil kapag naalis na ang bukol, magiging maayos na ang pakiramdam nyo. Gagaling na kayo. Sumagot si Chang Susan. Doc, pakiusap. Pwede bang sa atin-atin na lang ito? Wag mo sanang sabihin kahit kanino. Please, ayoko kasi malaman ni Annalyn eh. Tumango si Lindon. Naiintindihan ko po kayo, pero sana maintindihan nyo rin na kailangan nila malaman para may gagabay sa inyo. Sumagot si Chang Susan. Doc, please, wag muna ngayon. Andiyan ka naman, di ba? Hindi mo naman ako pababayaan sa operasyon ko, di ba? Sumagot si Lindon. Nangingilid ang luha. Tumungo si Chang Susan sa balikat ni Lindon. Pinakampante naman ni Lindon ang takot ni Chang Susan. Sa kabilang banda, tuloy ang dating game sa Apex. Searches sina Lynette at Morgana. Pinapili na ni Doc Ray si RJ as a searcher kung sino sa dalawang searches ang napusuan ni RJ. Sabi ni RJ, after careful considerations and based on their answers, I am choosing. Nakangiti si Morgana. Umaasa na pipiliin siya. Samantalang si Lynette ay simple lang, walang inaasahan. Maya-maya ay sinabi na ni RJ. I'm choosing searchy number 2. Nagsigawan ng lahat sa kilig.
Nakangiti si Linnes. Galit na galit si Morgana. Isa na naman itong magiging dahilan para lumabas ang tunay na Moira sa katauhan ni Morgana Go. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.